Narito ang isang palakaibigang payo mula sa inyong personal na manggagamot, si Dr. Jose Reyes. Naranasan niyo na po bang magising sa kalagitnaan ng gabi? Hahawakan sana ang inyong misis, ngunit natuklasan na ang inyong katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Ito'y isang nakakadismayang sandali at marahil ay nakakahiya pa. Maaaring maisip ninyo, bahagi na lang ba talaga ito ng pagtanda o mayroon ba akong magagawa tungkol dito? Ako po si Dr. Jose Reyes, isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda sa loob ng mahigit 30 taon. Ang misyon ko sa buhay ay tulungan ang mga kalalakihang tulad ninyo, mga ama veterano at mga lolo, na maibalik hindi lamang ang kanilang kakayahan sa kama, kundi mas mahalaga ang kanilang kumpiyansa, dignidad at ang malapit na ugnayan sa kanilang mga asawa. Karamihan sa mga lalaking lampas 100 anyos ay naniniwala na ang problema sa paninigas ay automatikong nangangailangan ng isa na namang reseta. Pero paano kung ang tunay na sagot ay isang bagay na mas simple, walang gamot at marahil ay nasa loob na ng inyong drawer sa tabi ng kama? Ang tinutukoy ko ay isang maliit na silicone ring na maaaring makatulong sa inyo na manatiling mas matigas at mas matagal sa paraang ligtas at natural. Mukhang napakasimple para maging epektibo, hindi po ba? Sa artikulong ito, tatalakayin ko ang 6 na mahahalagang bagay na kailangang malaman ng bawat nakatatandang lalaki tungkol sa mga penis ring, kung paano ito gumagana, para kanino ito ligtas, at kung ito ba ang maaaring maging susi sa pagpapanumbalik ng mas matibay at mas matagal na paninigas ng walang tableta, operasyon o hiya. At sa huli, ibabahagi ko ang tunay na kwento ng isang 87 taong gulang kong pasyente na inakalang tapos na ang kanyang buhay, pag-ibig, hanggang sa natuklasan niya kung paano gamitin ang simpleng kagamitang ito sa tamang paraan. Hindi nyo gugustuhing makaligtaan iyon. Bago tayo magpatuloy, kung nakikita ninyong makakatulong ang impormasyong ito, mangyaring i-type ang S sa mga komento. Kung hindi naman i-type ang no, ang inyong feedback ay nakakatulong sa akin na lumikha ng content na tunay na nagsisilbi sa inyo. Simulan natin sa tanong na marahil ay nasa isip ninyo: ano ba talaga ang isang penis ring? Maaaring narinig nyo na ito o nakakita na sa online o sa botika. Ngunit ito ba talaga ay isang bagay na makakatulong sa inyo? Bilang inyong doktor, gusto kong ipaliwanag ito ng malinaw ng walang anumang pagkailang. 1. Ano ba talaga ang isang penis ring? Gusto ko pong pag-usapan ang isang bagay na hindi komportableng pag-usapan ng karamihan sa mga lalaki, hindi sa kanilang asawa, hindi sa kanilang mga kaibigan, at lalo na sa klinika ng doktor. Ngunit heto po ang katotohanan: ang pagiging malapit sa isa't isa ay hindi nababawasan ng kahalagahan habang tayo ay tumatanda. Sa katunayan, ito ay nagiging mas makabuluhan. Ngunit para sa maraming lalaki na lampas 80, mayroong tahimik na nagbabago. Nararamdaman pa rin ninyo ang pagnanasa, ang pagmamahal, at ang pagiging malapit, ngunit ang inyong katawan ay hindi palaging tumutugon tulad ng dati. Isa sa aking mga pasyente, tawagin natin siyang Roberto, ay nagpunta sa aking klinika matapos ang ilang buwan ng tahimik na pagkadismaya. Siya ay 42 taon ng kasal at mahal na mahal ang kanyang asawa,
ngunit ang kanyang paninigas ay hindi na tulad ng dati. Ang mga tableta ay nagdudulot sa kanya ng sakit ng ulo, natatakot siya sa mga iniksyon, at ang operasyon ay tila masyadong marahas. Sinabi niya sa akin, "Dok, gusto ko lang maramdamang lalaki ulit ako kahit saglit lang. Mayroon bang anumang simple na gumagana?" Doon ko ipinakilala sa kanya ang isang bagay na hindi niya kailanman isinaalang-alang, isang penis ring. Hindi isang gimmick, hindi laruan, kundi isang kagamitang sinusuportahan ng medisina na idinisenyo upang tulungan ang paninigas sa isang ligtas at natural na paraan. Kaya ano ba talaga ito? Ito ay isang maliit na kagamitan, karaniwang gawa sa malambot na silikon o goma na isinusuot sa puno ng ari ng lalaki. Isipin niyo ito na parang isang supportive band. Hindi ito isinusuot buong araw at hindi rin sa ilalim ng damit. Ginagamit lamang ito kapag kayo ay nakakaramdam ng pagnanasa o inaasahan ang pagtatalik, at para lamang sa maikling panahon. Ang layunin ay simple tulungan kayong mapanatili ang paninigas na mayroon na kayo. Maraming kalalakihan ang nakakatuklas na habang sila'y tumatanda, kaya pa rin nilang tumigas, ngunit ang pagpapanatili nito ang problema. Gumagana ang isang penis ring sa pamamagitan ng dahan-dahang paglalagay ng pressure sa puno ng ari upang mapanatili ang dugo sa lugar na iyon, na ginagawang mas matigas at mas matagal ang paninigas. Ngayon, gusto ko pong maging malinaw. Hindi ito tungkol sa pagbabalik ng panahon o pagpapanggap na kayo ay 25 anyos muli. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kontrol, pagbawi ng kumpiyansa, at pagbawi ng pakiramdam sa sarili na maaaring unti-unting nawala. Nakita ko na ito mismo, mga lalaking nakakaramdam ng pagkabigo at pagkatalo ay biglang natutuklasan muli ang saya, koneksyon, at maging ang pagiging mapaglaro sa kanilang mga relasyon dahil lamang naglakas loob silang subukan ang isang bagong bagay. Maaaring iniisip ninyo, mukhang napakasimple. Talaga bang may epekto ang isang ganoong bagay? Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, libu-libong kalalakihan na ang aking nagamot sa aking karera, at bagamat ang singsing ay hindi para sa lahat, para sa marami ito ang naging unang hakbang tungo sa muling pagbuo ng isang buhay sexual na parehong kasiyasiya at walang stress. Ito ay diskreto, abot kaya, at isang bagay na kontrolado ninyo. Walang reseta, walang paghihintay, isang direktang kagamitan na nagbabalik ng kapangyarihan sa inyong mga kamay. At hindi po ito nakakahiya. Ang paggamit ng penis ring ay hindi nangangahulugang sira kayo. Nangangahulugan ito na pinapahalagahan ninyo ang inyong kalusugan, ang inyong relasyon, at ang inyong kapakanan. Nangangahulugan ito na handa kayong kumilos. Ngunit paano nga ba gumagana ang maliit na singsing na ito? Ano ang nangyayari sa loob ng inyong katawan na ginagawa itong napaka-epektibo, lalo na para sa mga nakatatandang lalaki? Yan, nakasalalay ang tunay na mahika, at ipapaliwanag ko ito sa susunod. Samahan niyo ako dahil ang pag-unawa sa siyensya sa likod nito ay maaaring magbago ng inyong pananaw, hindi lamang sa singsing na ito, kundi sa inyong buong diskarte para sa mas maganda at pangmatagalang pagtatalik. Kung narito pa rin kayo at nakakatulong ang impormasyong ito,
I-type ang yes sa mga komento para ipaalam sa akin na kasama ko pa rin kayo. Ngayon, magpatuloy tayo at tingnan ng mas malapitan ang ikalawang mahalagang punto. Paano ito gumagana, ang siyensya sa likod ng singsing? Ngayong naiintindihan na ninyo kung ano ang isang penis ring. Pag-usapan naman natin kung paano talaga ito gumagana, hindi lang sa teorya, kundi sa loob ng inyong katawan sa mga lugar na mahalaga pagdating sa pagtatalik at kumpiyansa. Gusto ko pong mag-imagine kayo sandali. Isipin ninyo na kayo ay nasa 30s muli. Nakakaramdam kayo ng pagnanasa na titigasan kayo at lahat ay gumagana ng perpekto. Ang dugo ay malayang dumadaloy papasok sa ari, mabilis itong pinupuno at nananatili roon, matigas matatag maaasahan. Ito ay dahil ang inyong mga daluyan ng dugo, parehong mga artery at mga vein ay gumagana sa perpektong balanse. Ang mga artery ang nagdadala ng dugo papasok. Ang mga vein naman ang pumipigil dito hanggang sa matapos ang sandali. Ngunit habang tayo ay tumatanda at ito ay natural, hindi isang kabiguan, ang balancing iyon ay nagsisimulang magbago. Ang mga artery ay maaaring maging hindi na gaanong episyente madalas dahil sa mga bagay tulad ng alta presyon, diabetes o kahit na taon ng paninigarilyo. Ngunit mas mahalaga, ang mga vein ay nawawalan ng kanilang tono. Hindi na nila ikinukulong ang dugo tulad ng dati. Kaya kahit na kayo ay tumigas, ang dugo ay maaaring masyadong mabilis na lumabas. Ang resulta, nawawala ang inyong paninigas bago pa man kayo handa. Sa medikal na termino, tinatawag namin itong venous leak. At linawin ko po, ito ay isa sa mga pinakakaraniwang sanhi ng mga problema sa paninigas sa mga lalaking lampas 60. Halos araw-araw ko itong nakikita sa aking klinika. Ang magandang balita ay isa rin ito sa mga pinakamadaling pamahalaan kung alam ninyo ang gagawin. Dito na pumapasok ang penis ring. Kapag isinuot ng tama, sakto, ngunit hindi masikip, dahan-dahan nitong pinipiga ang puno ng ari. May sapat na pressure lamang kung saan matatagpuan ang mga vein. Ang pagpiga na iyon ay nagsisilbing parang isang tapon. Pinababagal nito ang paglabas ng dugo mula sa ari na tumutulong na mapanatili itong mas puno at mas matigas ng mas matagal. Hindi ito ang lumilikha ng paninigas, ang bahaging iyon ay nagmumula pa rin sa inyong sariling pagnanasa at estimulasyon. Ngunit tinutulungan kayong mapanatili ang paninigas na nagbibigay sa inyo ng mas maraming oras, mas maraming kontrol, at mas maraming kumpiyansa. Naaalala ko ang isang pasyente na nagngangalang Juan 71 taong gulang. Biyudo siya ng ilang taon at sa wakas ay nakahanap ng bagong relasyon. Sinabi niya sa akin, "Natitigasan naman ako, Dok, talaga, pero mabilis lang mawala." Sabi niya, "Okay lang, pero nahihiya ako." Nang ipaliwanag ko ang siyensya sa likod ng venous leak, nagliwanag ang kanyang mga mata. Hindi dahil naintindihan niya ang lahat ng medikal na termino, kundi dahil napagtanto niyang hindi niya ito kasalanan. Wala ito sa kanyang isip at hindi ito senyales ng kahinaan. Ito ay pisyolohiya at mayroon itong solusyon. Sinubukan namin ang isang penis ring kasama ng isang simpleng vacuum device para tulungan siyang magsimula.
Makalipas ang ilang linggo, bumalik siya na may luha sa kanyang mga mata, hindi lang dahil gumana ang device kundi dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang lalaki ulit siya. May kakayahan, konektado at buo. Iyan ang kapangyarihan ng pag-unawa sa kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong katawan. Ang kaalaman ay nag-aalis ng hiya. Pinapalitan nito ang pagkadismaya ng pagkilos. At higit sa lahat, nagbubukas ito ng mga pintuan na akala ninyo ay sarado na magpakailanman. Kita nyo, hindi ginagamot ng penis ring ang pinag-uugatang kondisyon, ngunit pinamamahalaan nito ito tulad ng salamin sa mata na tumutulong sa inyong paningin o tungkod na tumutulong sa inyong balanse. Sinusuportahan ng maliit na singsing na ito kung ano pa ang kayang gawin ng inyong katawan. At para sa maraming lalaki iyon ay higit pa sa sapat upang maibalik ang saya sa kwarto at kapayapaan ng isip sa labas nito. Ngayong alam na ninyo kung paano ito gumagana at kung bakit ito mahalaga, ang susunod na tanong ay kasing halaga rin. Ang penis ring ba ay para sa inyo? Maniwala man kayo o hindi, hindi ito isang one-size-fits-all na solusyon. May mga tunay na dahilan kung bakit dapat itong gamitin ng ilang lalaki at mga tunay na panganib para sa iba. Ang pag-alam kung saan kayo nabibilang sa spectrum na iyon ay maaaring maging susi sa paggamit ng tool na ito ng ligtas at matagumpay. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 3. Sino ang dapat at hindi dapat gumamit ng penis ring? Hindi lahat ng lalaki ay pare-pareho ang landas na tinatahak at hindi lahat ng solusyon ay angkop sa bawat sitwasyon. Iyan ay isang bagay na natutunan ko pagkatapos ng mga dekada sa medisina. At pagdating sa mga penis ring, ang pinakamahalagang bagay ay hindi lang kung paano sila gumagana. Ito ay para kanino talaga sila. Dahil kapag ginamit ng tama, maaari nilang ibalik ang kumpiyansa at pagiging malapit. Ngunit kung gagamitin ng walang ingat o ng maling tao, maaari itong magdulot ng mas maraming pinsala kaysa tulong. Kaya hayaan ninyong simulan ko sa pagbabahagi tungkol kay Francisco, isang retiradong guro, at ang tao ito ang taong gulang na pumunta sa aking opisina matapos subukan ang mga deresetang tableta para sa ED erectile dysfunction. Nagdulot ito sa kanya ng matinding side effects, sakit ng ulo, pamumula ng balat, at mabilis na tibok ng puso. Nahiya siya hindi lamang dahil hindi gaanong nakatulong ang mga tableta, kundi dahil inakala niyang marahil ay nasa dulo na siya ng daan na ang kanyang buhay sexual tulad ng kanyang karera ay tapos na. Ngunit hindi. Si Francisco ay talagang isang ideal na kandidato para sa isang penis ring. Kaya pa rin niyang tumigas pero hindi gaanong katagalan. Wala siyang anumang pinsala sa nerbiyos o malalaking issue sa sirkulasyon at hindi siya umiinom ng anumang gamot na nagdudulot ng panganib. Para sa mga lalaking tulad niya na nakakaranas ng banayad hanggang katamtamang erectile dysfunction, lalo na dahil sa venous leak, ang isang penis ring ay maaaring maging isang simple at walang gamot na paraan upang mapanatili ang tigas habang nakikipagtalik. Inire-rekomenda ko rin ang mga penis ring sa mga lalaking nakikipaglaban sa performance anxiety. Hindi dahil hindi sila natitigasan, kundi dahil nawawalan sila ng kumpiyansa sa kalagitnaan. Ang stress na iyon
ay lumilikha ng isang feedback loop. Ang pag-aalala ay humahantong sa pagkawala ng paninigas at ang pagkawala ay nagpapatibay sa pag-aalala. Ang isang singsing ay nag-aalok ng isang uri ng pisikal na katiyakan tulad ng mga training wheel para sa isip. Kapag nakita nilang kaya nilang manatiling matigas ang pagkabalisa, ay madalas na nagsisimulang maglaho. At huwag nating kalimutan ang mga nais lamang mapahusay, ang sensasyon o pagiging malapit. Marahil, wala kayong erectile dysfunction, ngunit gusto ninyo ng mas matigas na paninigas o nais pahabain ang inyong karanasan. Sinasabi sa akin ng ilang lalaki na nakakatulong ito sa kanila na mas maging kontrolado, mas buhay. At sa yugtong ito ng buhay iyan ay isang magandang bagay. Ngunit hindi ko gagawin ang aking trabaho kung hindi ko sasabihin sa inyo kung sino ang hindi dapat gumamit ng penis ring o hindi dapat gamitin ng walang seryosong pag-iingat. Kung meron kayong nabawasang pakiramdam sa inyong singit, halimbawa dahil sa diabetes o mga problema sa nerbiyos, maaaring hindi ninyo mapansin ang discomfort o pinsala habang suot ang singsing at iyon ay mapanganib. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko ay ang pag-iwan ng singsing ng masyadong matagal dahil hindi nila naramdaman ang mga babala. Kung kayo ay umiinom ng blood thinners, pampalabnaw ng dugo, tumataas ang panganib ng pasa o pagdurugo. Kahit kaunting pressure ay maaaring magdulot ng panloob na pinsala kung ang inyong dugo ay hindi namumuo ng maayos. Palaging makipag-usap muna sa inyong doktor. Kung naranasan nyo na ang priapism, isang kondisyon kung saan ang ari ay nananatiling matigas ng ilang oras nang walang lunas, dapat kayong umiwas. Ang dagdag na pressure mula sa isang singsing ay maaaring mag-trigger ng isa pang episode na maaaring mangailangan ng emergency care o humantong sa permanenteng pinsala. At panghuli, kung meron kayong problema sa memorya o madaling makatulog pagkatapos makipagtalik, lalo na kung gumagamit kayo ng alak o iba pang substance, maaaring hindi ligtas ang isang singsing. Dapat itong alisin sa loob ng 30 minuto upang maiwasan ang pinsala sa tissue. Ang pagkalimot na naroon ito ay maaaring magkaroon ng seryosong kahihinatnan. Alam kong parang marami ito, ngunit heto po ang katotohanan. Ang penis ring ay hindi isang magic fix. Ito ay isang kagamitan. At tulad ng anumang kagamitan, ito ay pinakamahusay na gumagana kapag ginamit ng may pag-iingat, intensyon at kaalaman. Kaya kung isinasaalang-alang ninyo ito, maging tapat sa inyong sarili. Kayo ba ang tipo ng tao na sineseryoso ang kanyang kalusugan, na handang matuto sumunod sa mga tagubilin at tratuhin ang kagamitang ito ng may paggalang? Kung oo, ito ay maaaring isa sa mga nakapagpapalakas loob na desisyon na inyong gagawin. Kung nanonood pa rin kayo at nakakatulong ito, i-type ang numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na narito kayo at nakikinig. Magpatuloy tayo ngayon sa ika-4 na punto. 4. Kaligtasan. Muna, ang kailangang malaman ng bawat lalaki. Ginugol ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kalalakihan na mamuhay ng mas buo at mas malusog. Ngunit, kung may isang katotohanan akong natutunan sa paglipas ng mga taon, ito iyon:
walang kagamitan, gaano man ka-promising ang sulit gamitin, maliban kung ito ay ginagamit ng ligtas. At pagdating sa mga penis ring, ang prinsipyong iyon ay hindi maaaring maging mas mahalaga. Nakita ko mismo kung paano ang isang bagay na idinisenyo upang ibalik ang kumpiyansa ay maaaring maging isang seryosong medikal na emergency dahil lamang sa hindi alam ng isang tao ang mga patakaran o inakala niyang hindi ito angkop sa kanya. Hinding-hindi ko makakalimutan ang isang lalaki na pumasok sa emergency room noong ako'y residente pa. Nasa huling 60s siya at gumamit ng isang pansamantalang singsing na ginupit niya mula sa isang plastik na bote ng soda. Hindi niya intensyong saktan ang sarili. Sinusubukan niya lang maging malikhain marahil para makatipid ng kaunting pera. Ngunit iniwan niya ang singsing na iyon ng masyadong matagal at pagdating niya sobrang namamagana ang kanyang ari, kaya kinailangan naming tumawag sa bumbero para tanggalin ito. Siya ay nasasaktan na pahiya at natakot na baka nagdulot siya ng permanenteng pinsala. Ang alaalang iyon ay nanatili sa akin at isa ito sa mga dahilan kung bakit palagi akong nagsasalita ng prangka tungkol sa kaligtasan. Hayaan ninyong linawin ko kung gagamit kayo ng penis ring, dapat ito ay idinisenyo partikular para sa katawan. Walang gamit mula sa hardware store, walang takip ng bote, walang guma. Ang mga ito ay hindi ligtas. Ang mga medical grade na penis ring ay gawa sa malambot at body-safe na materyales tulad ng silikone o elastomer. Idinisenyo ang mga ito upang maglapat ng tamang dami ng pressure nang hindi tuluyang pinuputol ang sirkulasyon. Kapag gumamit kayo ng singsing na ginawa para sa layuning ito, malaki ang nababawas sa panganib ng pinsala. Isa pang patakaran na hindi maaring baliwalain, huwag magsuot ng penis ring ng higit sa 30 minuto sa isang pagkakataon. Naiintindihan ko ang tukso. Maaaring nadadala kayo sa sandali o hindi ninyo napapansin ang paglipas ng oras. Ngunit ang matagal na paggamit ay maaaring humantong sa pasapamamanhid, pinsala sa nerbiyos o mas malala pa isang kakulangan ng daloy ng dugo na nagdudulot ng permanenteng pinsala sa tissue. Kung sakaling makaramdam kayo ng sakit pangingilig o nagsimulang mamutla o maningning na asul ang inyong ari, tanggalin agad ang singsing. Iyon ay mga senyales na binabalaan kayo ng inyong katawan na may mali. At tungkol sa kaginhawaan, palaging gumamit ng water-based lubricant kapag isinusuot o tinatanggal ang singsing. Ginagawa nitong mas madulas at mas ligtas ang proseso. Ngunit tandaan, kung gumagamit kayo ng silicone ring, iwasan ang mga silicone-based na lubricant. Maaari nitong sirain ang material at maging sanhi ng pagkasira nito sa paglipas ng panahon. Manatili sa dekalidad na water-based na mga opsyon at kung nagsisimulang matuyo o dumikit, mag-apply lang ulit. Isa pang mahalagang punto, lalo na para sa mga nakatatandang lalaki, huwag kailanman makatulog na suot ang singsing. Maaaring isipin ninyong maaalala ninyong tanggalin ito, ngunit pagkatapos makipagtalik, kapag ang inyong katawan ay nakarelax o kung uminom kayo ng isa o dalawa, nakakagulat na madaling makalimot. Magtakda ng timer sa inyong telepono kung kinakailangan. Gawing bahagi ng inyong routine pagkatapos makipagtalik
ang pagtanggal nito. Mayroon akong mga pasyente na nasira ang nerbiyos o nagkaroon ng malubhang pamamaga dahil lamang sa nakatulog sila at naiwang suot ang singsing magdamag. At pakiusap, huwag matakot na humingi ng tulong kung kailangan ninyo. Maging ito man ay sa inyong doktor, sa inyong partner, o kahit sa isang instructional video mula sa isang mapagkakatiwalaang source ang pag-aaral na gamitin ng wasto ang singsing ay sulit sa oras. Walang kahihiyan sa pagtatanong. Sa katunayan, isa ito sa mga pinakaresponsableng bagay na maaari ninyong gawin. Gusto kong ma-enjoy ninyo ang inyong pagtatalik. Gusto kong maramdaman ninyong malakas, may kakayahan, at malapit sa taong mahal ninyo. Ngunit, gusto ko ring maging maingat kayo. Dahil kapag ginamit ng tama, ang isang penis ring ay maaaring maging isang regalo, isang kagamitan na nagpapanumbalik ng inyong koneksyon at nagpapalakas ng inyong kumpiyansa. Kapag ginamit ng walang ingat, maaari itong humantong sa pagsisisi na maiiwasan sana. Ngunit ang kaligtasan ay kalahati lang ng kwento. Maaaring nagtataka kayo, ano ang mga tunay na benepisyo ng paggamit ng singsing bukod sa siyensya at pag-iingat? Talaga bang may pagkakaiba ito sa aking nararamdaman, sa aking performance, sa aking koneksyon? Sa susunod na seksyon, ibabahagi ko kung bakit maraming lalaki ang nakakahanap sa simpleng kagamitang ito na nagbabago ng buhay at kung paano ito maaaring maging susi sa pag-unlock ng isang mas kasiyasiya at mas may kapangyarihang bersyon ng inyong sarili. Manatili sa akin dahil dito talaga nagsisimula ang transformasyon. 5. Bakit ito gusto ng ilang lalaki? Ang mga tunay na bentahe. May isang sandali na pinahahalagahan ko sa aking klinika. Ito ay kapag ang isang lalaki karaniwan ay nasa huling 60s o 70s ay bumabalik matapos subukan ang isang bagay na mayroon siyang seryosong pagdududa. Lumalakad siya nang medyo mas tuwid ang kanyang mga mata ay may ibang uri ng kumpiyansa at kapag umupo siya, hindi siya nagsisimula sa mga reklamo o tanong. Nagsisimula siya sa isang tahimik na ngiti. Doon ko nalalaman na gumana ito, hindi lang ang produkto, kundi ang pakiramdam, ang pag-asa, ang pagbabalik ng isang bagay na akala niya ay nawala na ng tuluyan. Ito ay madalas na karanasan sa mga penis ring. Para sa maraming lalaki, nag-aalok sila ng higit pa sa isang pisikal na pagbabago. Naghahatid sila ng isang bagay na mas malalim. Isang pagbabago sa pananaw, isang pakiramdam ng kontrol, isang naibalik na koneksyon sa kanilang partner at sa kanilang sarili. At bagamat maliit at simple ang mga kagamitang ito, ang epekto ay maaaring maging lubos na makabuluhan. Isa sa pinakamalaking bentahe ay ang mga penis ring ay ganap na non-invasive. Walang operasyon, walang karayom, walang komplikadong medikal na interbensyon. Para sa mga lalaking hindi sigurado sa pag-inom ng gamot, lalo na sa mga nagkaroon ng masamang reaksyon sa mga tableta para sa ED o namamahala ng iba pang kondisyon sa kalusugan, ang singsing ay maaaring maging isang mas ligtas at mas banayad na paraan. Hindi ninyo binabago ang inyong katawan. Binibigyan ninyo lang ito ng suporta kung saan ito kailangan. Ang mga ito ay walang gamot din na mahalaga para sa mga nakatatanda na nagbabalanse na ng mga gamot para sa alta presyon, paggamot sa diabetes o pampalabnaw ng dugo.
Marami sa aking mga pasyente ang ayaw ng magdagdag ng isa pang tableta sa listahan o harapin ang mga side effect tulad ng sakit ng ulo, baradong ilong o pagkahilo. Sa isang penis ring, walang kemikal na pumapasok sa inyong sistema. Ito ay isang pisikal na solusyon sa isang pisikal na hamon. Isa pang malakas na benepisyo ay ang mga penis ring ay madalas na abot kaya at madaling makuha, habang ang mga gamot ay maaaring magkahalaga ng libo-libo. Sa paglipas ng panahon, ang isang dekalidad na singsing ay maaaring mas mababa sa ilang daang piso at ang ilang lalaki ay kailangan lang itong bilhin ng isang beses. Walang pakikipag-away sa insurance, walang pagkaantala sa botika. Bibilhin ninyo ito, matututunan kung paano gamitin at kayo na ang may kontrol. Ngunit higit sa lahat ng iyon, ang pinakamadalas kong marinig ay ito. Pinaramdam nito sa akin na ako ulit ang sarili ko. Mayroong dignidad na kaakibat ng pag-alam na kaya mo pa ring maging para sa iyong partner, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Ang kakayahang magkusa, makaramdam ng kasiyahan, kumonekta, at maging present sa isang sandali nang walang pagkabalisa o pagkaantala, iyan talaga ang tungkol dito. Naaalala ko ang isang mag-asawa, mahigit 40 taon ng kasal na magkasamang pumasok. Nahihiya ang asawang lalaki na magsalita, ngunit hinawakan ng kanyang asawa ang kanyang kamay at sinabing, "Gusto lang naming maging malapit ulit." Matapos subukan ang isang penis ring sa unang pagkakataon, sinabi niya sa akin, "Hindi lang ito tungkol sa sex. Ito ay yung nakahiga kami. Pagkatapos hindi nag-aalala kung nabigo ko ba siya. Naramdaman kong mayabang ulit ako." Iyan ay isang makapangyarihang bagay. Hindi dahil ginawa ng singsing ang lahat ng trabaho, kundi dahil binigyan siya nito ng pagkakataong makilahok ng buo ng walang takot o pagkadismaya. Hindi ninyo kailangang nasa isang relasyon para makinabang. Maraming nakatatandang lalaki ang gumagamit ng mga penis ring para sa solong pagtatalik. Ito ay isang paraan upang manatiling konektado sa inyong katawan, upang mapanatili ang daloy ng dugo, at upang mapanatili ang isang pakiramdam ng kapangyarihan sa inyong sariling karanasan. Ngunit gaano ko man ipagdiwang ang mga positibo, magkukulang ako kung hindi ko pag-uusapan ang kabilang panig. Dahil habang ang mga penis ring ay nag-aalok ng maraming pangako, hindi sila perpekto. Sa katunayan, ang ilang lalaki ay nakakahanap sa kanila na hindi komportable, nakakadismaya, o kahit na nakakawalang gana, lalo na kung hindi sila pumili ng tamang uri o sukat. Bago kayo magmadaling bumili, may ilang karaniwang downside na dapat ninyong malaman. At sa susunod, tatalakayin ko kung ano ang mga iyon at kung paano maiiwasan ang mga pinakamadalas na pagkakamali ng mga lalaki sa paggamit nito. Makakatipid ito sa inyo ng oras, pera, at ilang hindi kinakailangang sakit. Kaya manatili sa akin. Ang mga disbentaha. Ano ang dapat bantayan na? Sa tuwing nagre-rekomenda ako ng isang bagong paggamot o kagamitan sa aking mga pasyente, sinisigurado kong maging tapat, hindi lang sa kung ano ang gumagana, kundi sa kung ano ang maaaring magkamali. Dahil harapin natin ito, walang bagay sa buhay, lalo na pagdating sa ating kalusugan, na puro maganda lang.
Ang mga penis ring ay walang exception. Habang maraming lalaki ang natuklasan na ito ay nagbabago ng buhay, may mga tunay na downside na kailangan ninyong isaalang-alang bago magpasya kung ang landas na ito ay para sa inyo. Ang unang issue na madalas lumabas ay ang discomfort o pagkailang. Kung ang isang sing-sing ay masyadong masikip at maraming lalaki ang nagkakamali nito sa simula, maaari itong magdulot ng sakit, pamamanhid, o malamig na pakiramdam sa ari. Iyan ang paraan ng inyong katawan para sabihing dahan-dahan lang. Ngunit sa sandaling iyon, lalo na kapag nakakaramdam kayo ng pressure na mag-perform, madaling balewalain ang mga babalang iyon. Ang ilang lalaki ay tinitiis. Ito iniisip na mas maraming pressure ay nangangahulugang mas magandang resulta. Hindi po. Ang layunin ay hindi putulin ang sirkulasyon. Ito ay suportahan ito. Ang sobrang pagpiga ay maaaring humantong sa pasairitasyon sa nerbiyos o sa pinakamasamang kaso pinsala sa tissue. Isa pang hamon ay ang pagsukat sizing. Hindi lahat ng penis ring ay adjustable at para sa mga unang beses na gumagamit, ang paghahanap ng tamang sukat ay maaaring nakakadismaya. Mayroon akong mga pasyente na bumili ng produkto online at natuklasan na ito ay dumudulas sa kalagitnaan ng paggamit o parang isang pang-ipit. Ang paunang pagkabigo na iyon ay maaaring yumanig sa kumpiyansa ng isang lalaki at humantong sa kanya na maniwala na ang buong ideya ay hindi sulit. Ngunit madalas hindi ang konsepto ang nabigo. Ito ay ang sukat. Ang mga singsing ay may iba't ibang diametro, antas ng higpit at disenyo, at kung ano ang gumagana para sa isang lalaki ay hindi gagana para sa iba. Ang trial and error ay bahagi ng proseso, ngunit palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente na huwag sumuko agad. Ang ilang lalaki ay naguulat din ng mga pagbabago sa paglabas ng similya ejaculation. Dahil ang singsing ay lumilikha ng pressure sa paligid ng puno ng ari, minsan ay maaari nitong antalahin o bahagyang harangan ang paglabas ng similya. Para sa ilang lalaki, lalo na sa mga nahihirapan sa maagang paglabas, ito ay maaaring isang benepisyo. Ngunit para sa iba, lalo na kung sinusubukan ninyong magkaanak o kung ang paglabas ng similya ay may malaking papel sa inyong kasiyahan, maaari itong maging kakaiba o hindi kumpleto. Hindi ito nakakapinsala, ngunit maaari kayong mabigla kung hindi ninyo ito inaasahan. Mayroon ding issue ng spontaneity o pagiging biglaan. Maging tapat tayo minsan sa gitna ng init ng sandali, ang paghinto para kumuha ng singsing, maglagay ng lubricant at ilagay ito ng maayos ay maaaring maging mekanikal. Ang pagtatalik ay emosyonal, tuloy-tuloy at madalas ay hindi planado. Ang pagpapakilala ng isang device sa sandaling iyon ay nangangailangan ng kaunting intensyon at para sa ilang lalaki, nakakaabala ito sa mahika. Para sa iba, lalo na sa mga nasa pangmatagalang relasyon, nagiging bahagi na ito ng routine, isang bagay na parehong naiintindihan at pinahahalagahan ng magpartner. Ngunit mahalagang malaman sa simula pa lang na maaaring mangailangan ito ng kaunting pagsasanay. At panghuli, mayroong emosyonal na panig. Ang ilang lalaki ay nakakaramdam ng hiya sa ideya
ng pag-needing ng isang device habang nakikipagtalik. Nakikita nila ito bilang isang simbolo ng kabiguan o kahinaan. May mga lalaking nagsabi sa akin, "Dok, pakiramdam ko dapat kaya ko to ng mag-isa." At naiintindihan ko po iyon. Ngunit heto ang palagi kong ipinapaalala sa kanila, ang paggamit ng isang kagamitan upang suportahan ang inyong kalusugan ay hindi nagpapakita ng kahinaan. Ito ay nagpapakita ng katalinuhan. Nagsusuot kayo ng salamin kapag kailangan ng tulong ng inyong mga mata. Gumagamit kayo ng tungkod kapag bumibigay ang inyong mga tuhod. Walang pinagkaiba ito. Ngunit ang pagbabago sa isipan na iyon ay nangangailangan ng oras, at para sa ilan ito ay mas malaking hadlang kaysa sa pisikal na gawain ng paggamit ng singsing. Iyon ang dahilan kung bakit lubos akong naniniwala sa edukasyon sa paggabay sa mga kalalakihan, hindi lamang sa kung paano, kundi sa kung bakit at paano kung. Dahil habang mas marami kayong nauunawaan sa inyong mga opsyon, mas nagiging empowered ang inyong mga desisyon. Ang mga penis ring ay maaaring maging napaka-epektibo, ngunit kapag ginamit lamang ng wasto na may makatotohanang mga inaasahan at isang malinaw na pag-unawa sa mga panganib. Konklusyon at isang aral sa buhay mula sa inyo sa inyong doktor. Kaya pagkatapos ng lahat ng ating napag-usapan, ang ano, ang paano, ang para kanino, ang mga panganib, at ang mga gantimpala, ang tanong ay nananatili pa rin. Ang penis ring ba ang sikreto sa mas matibay at mas matagal na paninigas? Ang tapat na sagot ay maaari. Ngunit ito ay ganap na nakasalalay sa lalaking gumagamit nito. Nakaupo ako sa harap ng libu-libong kalalakihan sa paglipas ng mga taon, mga lalaki mula sa lahat ng antas ng buhay. Ang ilan ay pumasok na pakiramdam ay bigo. Ang iba ay tahimik lang na nadidismaya. Ang pareho nilang hangarin ay bawiin ang isang bagay na napaka-personal, ang kanilang kakayahang makaramdam, kumonekta, at ipahayag ang kanilang sarili ng may kumpiyansa at pagiging malapit. At sa maraming kaso, isang bagay na kasing simple ng isang tamang sukat na penis ring ay naging bahagi ng paglalakbay na iyon pabalik. Napag-usapan natin kung paano gumagana ang isang singsing sa pamamagitan ng banayad na pressure para pabagalin ang pag-alis ng dugo sa ari, isang malaking tulong para sa mga lalaking may venous leak. Tiningnan natin kung sino ang pinakanakikinabang mga lalaking kayang tumigas, ngunit hindi ito mapanatili, at kung sino ang dapat mag-ingat tulad ng mga may issue sa nerbiyos o umiinom ng pampalabnaw ng dugo. Tinalakay natin ang mga hindi dapat labagin na patakaran sa kaligtasan gumamit ng medical grade device. Huwag itong isuot ng higit sa 30 minuto at laging pakinggan ang inyong katawan. Ginalugad natin kung bakit ito gusto ng maraming lalaki. Ito'y walang gamot, non-invasive, at nagbabalik sa kanila ng kontrol. Ngunit naging tapat din tayo tungkol sa mga downside tulad ng discomfort o ang pangangailangan ng pagpaplano. Gusto kong iwanan kayo ng isang huling kwento. Hindi pa katagalan isang lalaki na nasa 70s niya ang pumunta sa akin. Kamakailan lang siyang nag-asawang muli matapos pumanaw ang kanyang asawa sa loob ng katrantangkong
taon. Siya ay lubos na umiibig muli at lubos na nahihiya na hindi niya mapanatili ang paninigas. Sinabi niya sa akin, ang tagal kong hinintay na maramdaman ulit ito at ngayon binibigo ako ng katawan ko. Nag-usap kami ng hayagan tungkol sa lahat ng kanyang mga opsyon. Nag-aalangan siyang gumamit ng penis ring, ngunit sinabi niyang susubukan niya. Makalipas ang ilang linggo, bumalik siya. Mas magaan ang kanyang boses. Sinabi niya, nagtawanan kami. Hindi kami nagmadali. At naramdaman kong buo ako. Hindi na ayos kundi parang ako ulit. Iyan ang tungkol dito. Hindi perpeksyon, hindi kabataan, hindi performance para sa kapakanan ng ego, kundi pagiging buo. Kumpiyansa. Ang kakayahang magpakita ng may presensya at koneksyon sa isa sa mga pinakamakataong paraan na alam natin. Kaya kung binabasa ninyo ito, nag-iisip kung sulit bang subukan ang isang penis ring, narito ang aking aral sa buhay para sa inyo ngayon. Ang pagtanda ay hindi tungkol sa pagsuko, ito ay tungkol sa pag-angkop. Ang pagkontrol sa inyong kalusugan sa anumang bahagi ng inyong buhay ay isang gawa ng kalakasan, hindi isang senyales ng kahinaan. Mayroon kayong kapangyarihan na maghanap ng mga solusyon na nagdudulot sa inyo ng saya at koneksyon at karapat-dapat kayong maramdamang buo sa bawat edad. Hindi kayo masyadong matanda, hindi kayo sira at hindi pa huli ang lahat. Anuman ang landas na inyong tahakin, maging ito man o iba pa, tandaan lamang karapat-dapat kayo sa koneksyon, karapat-dapat kayo sa kasiyahan, at talagang karapat-dapat kayong maramdamang kayo ulit ang sarili ninyo. Salamat sa pananatili sa akin sa mahalagang pag-uusap na ito. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Naisip nyo na ba ang isang solusyon na tulad nito o meron ba kayong tanong na hindi ko nasagot? Mag-iwan ng komento sa ibaba, binabasa ko ang bawat isa. Kung nakatulong ang artikulong ito, mangyaring isiping mag-subscribe at ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid o kamag-anak na maaaring kailangang marinig din ang mensaheng ito. Hindi kayo nag-iisa dito. Maging maayos po kayo. Kayo ay mahalaga.